Hello, hi mga nay! Ang video na to ay yung sumunod na araw pagkatapos ng birthday ni Mama. Kung naaalala nyo, sa video na yon ay kasagsagan nga ng bagyong Christine. At kinabukasan nga ito yung nangyari sa bubong namin. Ang sabi nga nila yung panahon na to ay hindi nga patibayan ng relasyon kundi patibayan ng bubong. Yun nga lang, yung bubong namin ay hindi nga kumasa. Medyo manipis nga kasi itong huli kong nabiling yero, kaya naman sa lakas ng hangin ay nabali nga siya. Anyway, kahit na medyo malakas ang ulan ay yung mga bata nga lang yung walang pasok at kaming mga trabahante meron. Siyempre kakain tayo buong araw kaya kailangan kumita din tayo ng pera. Kaya kahit na masarap pa sanang matulog, bumangon na nga rin ako para magsaing para pambaon ni Bossing. Marami pa naman kaming bahaw kaya dito na ako sa maliit na kaldero nagsaing. Kailangan kasi bago yun babaunin na kanin para hindi mapanis agad. At habang nagsasaing nga ako ginawa na nga rin namin ni Kuya Vic yung lang model na kailangan niya para sa school. Kung naaalala niyo sa last video ko ay namili nga ako ng mga materyales para dito. Ito kasi yung pinaka-assignment activity nila kasi naman wala silang pasok. Mukha lang ako yung gumagawa pero siya talaga yung pinagdikit ko dyan. Sabi ko sa kanya hindi pwedeng akong gagawa lahat kasi yung activity nila yun. Tsaka para ka ako ma-experience nila kung paano yung magawa ng ganito. Para next time, alam na nila yung gagawin nila. Tinuro ko lang sa kanya kung paano yung mga step by step ng gagawin at siya na nga yung bahalang magtapos niyan. Habang ginagawa nga namin yan, kasalukuyan din naman gumagawa ng module si Kuya Bon. Meron din silang assignment na nasa libro na kailangan din nilang sagutan. At nung matapos nga namin ton lang model na to, tuwan-tuwa nga si Kuya Vil. Na-amaze kasi siya kasi pag hinihila niya yung pinaka-diaphragm ng lang model, lumulobo nga daw. Sabi ko, yan talaga ang purpose niyan kasi nga lang model. Ganyan yung itsura ng lungs natin kapag humihinga tayo. Kayo ba, nasubukan nyo bang gumawa ng ganito nung nag-aaral pa kayo? Pagkatapos ko nga matulungan gumawa ng module yung mga bata, dumiretso naman ako sa labas para mag-asikaso ng mga labahan. At dahil malakas nga yung ulan, meron kami mga naisahod na tubig ulan. At eto na nga lang yung gagamitin kong pangluglog para kahit pa paano makatipid sa tubig. Yung iba banlaw ang tawag dito, yung tipong babanlawan mo muna yung mga damit bago mo sila sabunan. Pero dito sa amin ang tawag doon ay luglog. Luluglugan mo muna para maalis yung mga konting dumi bago mo nga siya lagyan ng sabon. At kahit umuulan wala nga makakapigil sa paglalaba ko dahil mamaya may pasok na naman nga. Anyway, ma-share ko nga lang nang nakaraang araw ko pa sana gustong mag-edit ng mga video. Bala ko sana yung tipong silent vlog na nga lang kasi nga ilang araw na naman akong walang upload. Yun nga lang napansin ko kapag walang voice over yung video ko, ikukunti nga lang yung nanonood. Siguro kasi naboboring na sila kasi nga paulit-ulit na lang yung content ko. Tapos wala naman talagang kakwenta-kwenta kaya yung voice over na lang talaga yung nagdadala. Sorry naman. Sorry na po agad. Kailangan ko lang kasi talagang i-upload to kasi sayang naman yung effort ko sa pag-film nito. Kaya hayaan mo na, pagtiyagaan mo na lang muna na. Mabuti na nga lang habang sinasamantala ko tong paglalaba medyo umaaraw-araw naman. Sabi ko itutuloy-tuloy ko na to baka mamaya ka ako makapagbanlaw din naman ako at gumanda yung panahon. At maya-maya nga lang din nagpakita na nga rin si Haring Araw. Yun nga lang panandalian lang at talaga namang medyo makulimlim pa din. At habang ako nga naglalaba ito naman si Kuya Bill at siya naman yung naka-assign sa paghuhugas ng plato. Since wala nga silang pasok siya nga yung nakatoka dyan. Hindi pwedeng hindi niya gagawin kasi yari siya sa kanyang ama. Pahupa pa nga lang yung bagyo ng araw na to at meron nga ako nakita sa may aking taniman. Sobrang lakas pa rin ng hangin dahil sa bagyo Christine. Kaya ito, tingnan nyo yung mga saging namin. Yan yung mga nagpupusok pa lang. Nagkatumbahan na. Meron pa ako nakita rito. Ito ay saba. Pwedeng gulayin yung puso nito. Ito. Yeah. Ayan dalawang puno. Magkatabi, natumba. Pausbong pa lang sana to diba? Laki. Medyo maaraw-araw na. Pabugso-bugso na lang yung ulan. Gawa ng dala-dala ng ulap. Ayan It's big. Pagkatapos ko nga nakuha yung mga puso ng saging dumiretso na nga rin ako sa pagbabanlaw. Kita nyo naman yung mga kalat ng nagdaang bagyo. At pati nga dito sa may igiba namin nagkaroon na nga rin ng mini ilog. Diyan talaga yung lusutan ng tubig kapag dire-diretso yung pag-ulan nagkakaroon nga ng mini ilog dyan. Diyan nga rin naglalaro yung mga bata ng bangka-bangkaan. Katulong ko nga rin pala si Kuya Bill sa pagbabanlaw dito. Medyo nagmamadali na rin kasi may pasok pa.
Pagkatapos ko nagbanlaw, diretso na nga rin ako naligo. Dahil ng mga time na to, malapit na nga akong malate. Nakidryer nga ako uli sa aking mabait na kapitbahay at ibinilin ko na nga lang kay Kuya Wilt na kunin. Kasi kung aantayin ko pa to, hindi na nga ako aabot. Kasama nga sa mga dinryer na to, yung kakalaba ko lang na apron. O diba kung kailan papasok, nasa ka palang naglalaba. At dahil medyo busy nga yung aking umaga, hindi na ako nakakain ng tanghalian sa bahay. Dito na nga lang ako kumain sa store. Nangutang na nga lang muna ng isang order ng rice meal. Imbis kanina medyo gumanda-ganda na nga yung panahon, ngayon medyo nagbabadya na naman ang pagsama ng panahon. At padating na naman nga ang ulan. At hindi nga kami nagkamali, maya-maya bumuhos na nga yung pagkalakas-lakas na ulan, kaya naman ibinaba na rin namin yung aming harang dito sa may harap ng tindahan. At halos magkabasa-basa nga kami sa sobrang lakas. Dahil wala naman kaming ipiprep sa araw na to at medyo delay nga yung aming delivery, maglilinis nga muna kami dito sa loob. Mukha lang akong walang kinukuskus dyan, pero pag nakita niya ng malapitan, maraming manchen gawa ng yung mga piniprep naming manok nagtatalsikan nga dyan yung mga marinade niya. Kanya-kanya talaga kaming hanap ng gawa kapag wala kaming piniprep na chicken. Kasi nakakaya namang uupo lang kami, tapos bayad yung oras namin. Syempre kay para makahanap ng gawa. Pero yung totoo, puro cellphone lang po talaga kami kapag ganitong walang masyadong bumibili. At dito closing time na nga namin. Naglalagay nga lang din ako ng mga pang-ipit na karton dito sa may gilid dahil medyo malakas yung hangin at pagka walang ipit, yung mga yan medyo maingay. Kaya pinapalagyan ni sir ng mga ipit na karton yung mga yan para kahit papano mabawasan nga yung ingay niya. At syempre after nun, pag uwi ng bahay isasampay ko nga yung mga pinadryer ko kanina kay Kuya Vil. Hindi ko na kasi pinapaobligang ipasampay sa kanya yan kasi nga medyo marami. Ang importante nabanlawan ko at na-dryer para kapag sinampay pwede nga siya dito sa loob. Anyway, maraming salamat sa'yo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Maraming late uploads pa po ang aking i-upload sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang po muna. Thank you for watching!